Sa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy, ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ compound na parehong nasa Davao City. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom compound niya dyan sa airport banda. Nakapunta na siya ng Manila o saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Pinaghahanap ngayon si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula Common sense. Inang yan. Hindi nga mahanap ng pulis at NBI si Kibuloy. Tapos magkaibigan si Duterte at si Kibuloy. Tapos sasabihin ninyo, itinuro ni Duterte si Kibuloy. Hindi ko talaga maisip kung mahina ba yung kukote ninyo. Yung nasa newsroom, hindi yung nagsasalita, yung nasa newsroom ninyo. O talagang ginagamit nyo lang yan para, ewan ko kung makakasira kay Duterte to. sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Nariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Iginiit naman ni Duterte na hindi niya kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Gingit pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbabalita mula sa Grabe, frontline na. Marian Enrique. Grabe ang News 5 dito, Ibang level. News 5, hindi nyo man nakita? Nagtatawanan yung mga tao? Don't tell me kayo lang ang sumeryoso. Nagtatawanan ng lahat ng tao dyan. Kayo, ibinalita nyo na, itinuro ni Duterte. Kita, dinig na nga yung tawanan ng tao dito. Pati yung katabi, tumatawa na Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Malinaw yun, pinapaliwanag ni Pangulong Duterte dito. Kasi sa warrant, dapat nakalagay doon yung search warrant o kung ano mang warrant yan, kailangan nakalagay doon yung hinahanap, kung saan hinahanap, anong address. Hindi pwede kung saan ka pumupunta. Ini-educate niya kasi prosecutor siya . Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, magkabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. O ano, seryoso pa rin yan?
News 5, seryoso pa rin yan. Sabi ni Duterte, pag hindi nahanap, magiging membro ng KOJC ang mga pulis. Ganon? Don't tell me, ibabalita nyo rin yan. So don't tell me seryoso si PRRD dito sa pagsagot niya. Nasa tamayong. Media naman. Yung ang katabi niya, hindi na mapigilan yung pagtawa. Kanina, inaantok na. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, maawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. It's ewan ko, tamayong malapit dyan sa, malaki ang tamayong. Malaki. Tapos, sa tingin ninyo, kung nasa Tamayo talaga si Kibuloy, mag-i-stay pa siya dun. Sana sineryoso ng mga pulis at NBI to, no? Sinuyod nila ang Tamayo. Pero buti na lang, mas matalino sila kaysa sa TV5. Amin nila, nagpapatawa si Duterte, tas pupuntahan naman namin. Hindi, buti naman ha, kapulisan natin at NBI, mas matalino kayo sa media. Ha? Kasi kung inikot ng NBI at ng pulis yung Tamayo ngayong araw na to pagkatapos ng presko ni PRRD, tatawanan ko talaga kayo. Siyempre, hindi naman na po pag-iikot yun doon. Sinabi na ni Duterte,